Si Alena Reyes, isang 25 taong gulang na babae mula sa Pilipinas, ay hindi isang pangkaraniwang individual. Hindi siya tulad ng karamihan sa mga kababaihan, isa siyang lihim na ahente ng intelihensya na nagtatrabaho para sa isang unit ng gobyerno. Taglay ang katawang hinubog ng disiplinadong pagsasanay at isipang pinatalas ng maraming mapanganib na misyon, si Alena ay larawan ng katapangang bihirang matagpuan sa mga kaedad niya. Ang kanyang pananamit ay simple ngunit kapansin-pansin. Mayroon siyang sariling estilo na nagpapakita ng kanyang tiwala sa sarili. Ang itim at masikip na tank top na madalas niyang suot ay naging tatak ng kanyang anyo. Ang damit na iyon ay hindi lamang sumasalamin sa pagiging simple, kundi pati na rin sa kanyang katatagan at pagiging praktikal, lalo na't madalas siyang kailangang kumilos ng mabilis sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Ngunit sa likod ng kanyang estilo at panlabas na anyo, marami pang bagay na nagpapatingkad kay Alena. Siya ay isang babaeng hindi natatakot sumuong sa panganib upang protektahan ang mga maliliit na mamamayan na madalas maging biktima ng inhustisya. Bagamat bata pa, dumaan na siya sa matitinding pagsasanay at mga lihim na operasyon na humubog sa kanya bilang isang tunay na propesyonal. Ang kanyang mahabang itim na buhok, na karaniwang nakatali, at ang matalas niyang mga mata ay nagbibigay ng impresyon na siya ay isang taong hindi madaling takutin. Si Alena ay isang estratehikong palaisip, kayang basahin ang isang sitwasyon sa isang iglap at kumilos ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Hindi lamang siya umaasa sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa kanyang talino sa pagbabalakayo at paglilinlang sa kalaban. Batid niya na ang kanyang trabaho ay puno ng panganib, at bawat desisyon niya ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanyang sarili at sa iba. Ngunit, ang isang bagay na laging nagiging motibasyon niya ay ang nag-aalab na pagnanais para sa katarungan sa loob niya. Hindi kailanman nagwalang kibo si Alena kapag nakakakita ng kawalang katarungan, lalo na kapag ang mga ordinaryong mamamayan ang biktima ng mga taong umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Para sa kanya, ang pagtupad sa isang misyon ay hindi lamang trabaho, ito ay isang tungkulin ng kanyang puso upang ipaglaban ang katotohanan sa isang mundong puno ng panlilinlang. Tanghali na noon at tila payapa ang himpapawid sa tanggapan ng kanilang operasyon, ngunit hindi maipagwalang bahala ni Alena ang ulat na kararating lamang. Isang impormasyon mula sa isang nag-aalalang mamamayan ang nagsasabing mayroong isang iligal na checkpoint na isinasagawa ng ilang tiwaling pulis sa isang pangunahing kalsada sa Caloocan City. Ang ulat ay hindi walang basehan. Ilang residente pa nga ang naglakip ng mga audio recording at maikling video, kung saan malinaw na nakikita ang mga pulis na nangingikil sa mga motorista. Humihingi sila ng i-areglo o pera para sa kapayapaan ng walang malinaw na dahilan, kahit pa kumpleto at maayos ang mga dokumento ng sasakyan ng ilang motorista. Binasa ni Alena ang ulat ng may pagtigas ng panga. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganitong insidente, ngunit sa pagkakataong ito, napakarami ng reklamo ang pumasok para baliwalain na lamang. Bilang isang ahente ng intelihensya, tungkulin ni Alena na imbestigahan ang bawat ulat na posibleng makapinsala sa lipunan. Para kay Alena, hindi lamang ito trabaho, ito ay isang personal na misyon. Alam niya na ang tiwala ng publiko sa batas ay marupok, at ang mga ganitong gawain ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Ginamit niya ang oras sa mas malalim na pagsisiyasat sa ulat, sinusuri ang mga detalye ng lokasyon, oras, at ang modus operandi ng mga tiwaling pulis. Sa bawat impormasyong kanyang natutuklasan, lalong tumitibay ang kanyang paniniwala na hindi ito isang ordinaryong checkpoint. Ang mga pulis na iyon ay tila matagal nang nag-operate, at ang kanilang target ay ang mga mamamayang walang lakas ng loob na lumaban. Tumigas ang mukha ni Alena. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang kalakarang ito. Bago kumilos, bumuo muna si Alena ng isang estratehiya. Nagpasya siyang huwag agad sumugod sa lokasyon. Bilang isang intel, bawat hakbang ay dapat maingat na pinag-iisipan. Sinimulan niyang tawagan ang ilang mga impormante sa lugar upang kumpirmahin ang katotohanan ng ulat. Kasabay nito, inayos niya ang isang perpektong plano ng pagbabalakayo. Alam ni Alena na para mahuli sa akto ang mga salarin, kailangan niyang makapasok ng hindi napapansin. Ngunit, naunawaan din niya na ito ay isang mapanganib na misyon. Kung siya ay mabubuking, maaaring bumaliktad ang sitwasyon at maging banta sa kanyang sariling buhay. Sa kabila nito, hindi na tinag si Alena.
Para sa kanya, ang pagprotekta sa mamamayan at pagtataguyod ng katarungan ang dahilan kung bakit niya pinili ang landas na ito. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang tiyakin na ang mga tiwaling iyon ay hindi makakatakas sa kanilang mga pananagutan. Isinuot ni Alena ang damit na naging tatak na niya, isang masikip na itim na tank top na nagpapatingkad sa kanyang atletikong pangangatawan. Kahit simple, nagpapahiwatig ito ng tiwala sa sarili at katatagang hindi maitatago. Upang makumpleto ang kanyang pagbabalakayo, ipinares niya ang tank top sa isang maong na pantalon na may punit sa tuhod na nagbibigay ng impresyon ng pagiging simple at kaswal. Ang sapatos na sneakers na medyo luma na ay nagdagdag sa impresyon na siya ay isang ordinaryong mamamayan lamang ang nagkataong dumaan sa kalsadang iyon. Hinayaan niyang nakalugay ang kanyang mahabang itim na buhok, hinahampas ng hangin, habang minamaneho niya ang isang luma at gasgas na Honda Wave na sadya niyang pinili upang masuportahan ang kanyang papel bilang isang karaniwang motorista. Sa marahang ngunit matatag na tunog ng makina ng lumang motor, tinahak ni Alena ang daan patungo sa lokasyon ng checkpoint na kanyang pinag-aralan na. Medyo matao ang kalsada ng tanghaling iyon, ngunit ramdam ang tensyon sa hangin. Ilang motorista ang tila nag-aalangang dumaan sa kalsadang iyon, habang ang iba ay piniling huminto sa gilid ng daan upang iwasan ang checkpoint. Nanatiling kalmado si Alena, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa sitwasyon mula sa malayo. Nakita niya ang ilang pulis na nakatayo sa gitna ng kalsada, pinapahinto ang mga motorista isa-isa. Ang kanilang mga tingin ay hindi pala kaibigan, bagkus ay may halong kayabangan at mapanghusga. Bilang isang intel na sanay ng humarap sa iba't ibang uri ng kriminal, agad na nakilala ni Alena ang ganitong pattern. Sinasabi ng kanyang kutob na ang mga pulis na ito ay hindi nagpapatupad ng kanilang tungkulin, kundi ginagamit ang kanilang posisyon upang mangikil sa mga walang kalaban-laban na mamamayan. Nang papalapit na si Alena sa lokasyon, isa sa mga pulis ang kumaway sa kanya, sumisenyas na tumabi. Walang pag-aalinlangan, sinunod ni Alena ang utos. Ipinarkada niya ang kanyang motor sa gilid ng kalsada, pinatay ang makina, at sandaling nanahimik upang suriin ang sitwasyon. Ang pulis na lumapit sa kanya ay isang lalaking mataba na may unipormeng hindi maayos. Bukas ang butones sa itaas at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mapanuyang ngiti na puno ng kayabangan. Patingin ng mga papeles mo, tanong ng pulis sa tonong nag-uutos. Tumango si Alena nang may pagsunod, iniabot ang mga dokumento ng kanyang sasakyan habang nagpapakita ng ekspresyong tila kinakabahan. Sinuri ng pulis ang mga papeles, ngunit alam na ni Alena bago pa man niya ito iabot na hindi magkakaroon ng pagkakaiba ang mga dokumentong iyon. Ang pulis na ito ay hindi naghahanap ng paglabag. Naghahanap siya ng dahilan para mangikil. Bagamat mukhang kalmado at pasibo, lihim na pinag-aralan ni Alena ang bawat kilos ng pulis na iyon. Alam niya na ito ang unang hakbang upang ilantad ang katotohanan, at ang oras para siya kumilos ay malapit nang dumating. Nang tuluyan nang makarating si Alena sa lokasyon ng checkpoint, kumulo ang kanyang dugo sa nasaksihan. Ilang pulis na may aroganting tindig ang nakatayo sa gitna ng kalsada, pinapahinto ang bawat motoristang dumadaan ng walang pinipili. Sinusuri nila ang mga dokumento na may tamad na ekspresyon, ngunit malinaw na ipinapakita ng kanilang mga mata ang tusong intensyon. Pinabagal ni Alena ang takbo ng kanyang motor, hinayaang senyasan siya ng isa sa mga pulis na tumabi. Walang pag-aatubili, huminto siya sa gilid ng kalsada, pinatay ang makina, at bumaba na may kilos na sinadyang magmukhang alanganin. Ang pulis na lumapit sa kanya ay isang lalaking mataba at gusot ang uniporme. Mula sa paraan ng kanyang paglakad, sa pag-angat ng kanyang balikat, at sa mapanuyang ngiti sa kanyang mukha, agad na nabasa ni Alena na ang lalaking ito ay nakakaramdam ng matinding kapangyarihan. Sa isang mapangmaliit na tingin, sinabi ng lalaki, "Patingin ang papeles mo, miss." Inilabas ni Alena ang mga papeles ng sasakyan mula sa kanyang maliit na bag. Iniabot niya ito na may sadyang panginginig ng kamay, nagkukunwaring kinakabahan tulad ng isang ordinaryong mamamayan na takot makipag-usap sa pulis. Kinuha ng pulis ang mga dokumento ng walang anumang paggalang, saka sinuri ito habang marahang sumisipol, na para bang naghahanap ng butas para siya ay mapagbintangan. Ang kanyang tingin ay dumaan lamang sa mga dokumento ng basta-basta, ngunit malinaw na hindi niya ito sinusuri ng seryoso. "Yes, sir, parang may kulang dito," sabi niya. Ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng kayabangan. Nanatiling tahimik si Alena,
hinahayaan ang sarili na magmukhang isang taong nalilito at hindi alam ang gagawin. Alam niya kung paano gampanan ang papel na ito ng perpekto, gawing komportable ang pulis sa kanyang kapangyarihan hanggang sa ito ay maging pabaya. Matapos ang ilang sandali, ibinalik ng pulis ang mga papeles na may sadyang mabagal na kilos, ngunit pagkatapos ay tumingin kay Alena na may naniningkit na mga mata. Miss, okay naman ang mga papeles mo, pero may bagong patakaran. Alam mo ba iyon? Kung ayaw mong maabala, alam mo na, di ba? Sabi niya sa tonong nanunukso, habang iniunat ang kanyang kamay sa isang kilos na malinaw na humihingi ng pera. Tinitigan siya ni Alena sandali, nagkukunwaring nalilito. Pero, sir, kumpleto naman po lahat, di ba? Tanong niya sa tonong takot na nagdagdag sa impresyon na siya ay isang sumusukong motorista na ayaw ng gulo. Tumawa lamang ng bahagya ang pulis at umiling. Kumpleto o hindi kumpleto? Pwede nating ayusin to kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, sabi niya habang ngumingisi. Alam ni Alena na ito ang sandaling hinihintay niya. Ipinakita na ng pulis na ito ang kanyang tunay na intensyon sa harap ng maraming tao. Gayunpaman, nanatiling kumikilos si Alena na parang isang ordinaryong mamamayan, itinatago ang galit sa kanyang puso habang patuloy na ginagampanan ang kanyang papel. Hindi pa oras para kumilos, ngunit nararamdaman na niya na malapit nang matapos ang larong ito. Matapos suriin ang mga papeles na iniabot ni Alena, ibinalik ito ng pulis na may mabagal na kilos, na tila ninanamnam ang sandali ng kanyang kapangyarihan. Ngunit, sa halip na payagan si Alena na magpatuloy sa kanyang biyahe, ipinagkrus niya ang kanyang mga braso sa dibdib habang itinatagilid ang ulo, tinitingnan si Alena na may matalas na tingin na puno ng panlilinlang. Miss, mukhang may kulang dito, sabi niya sa tonong mapangmaliit. Si Alena, na nagkukunwari pa rin kinakabahan, ay tumingin sa kanya na may ekspresyong naguguluhan. Kulang po, sir. Pero kumpleto naman po lahat kanina. Mahina niyang sagot na parang takot makipagtalo. Tumikhim ang pulis, isang maliit na tawa na puno ng kayabangan. Kumpleto nga ang papeles, pero yung bagong patakaran, miss, mukhang hindi mo alam, ah. Kung ayaw mong maabala, dito na lang natin ayusin to. Patuloy niya habang bahagyang iniunat ang kanyang kamay, isang malinaw na senyales na humihingi siya ng pera. Patuloy na ginampanan ni Alena ang kanyang karakter ng perpekto. Nagkunwari siyang natataranta, kinapa ang bulsa ng kanyang pantalon nang nagmamadali, at saka inilabas ang isang maliit na pitaka na naglalaman lamang ng ilang pirasong pera. Pero, sir, ito lang po ang dala ko. Hindi po ba pwedeng palagpasin na lang? Talaga pong hindi ko alam yung bagong patakaran, sabi niya sa boses na sadyang pinanginginig. Tiningnan ng pulis ang pera sa kamay ni Alena, saka umiling na may peking pagkainis. Naku, miss, hindi ito tungkol sa pagpapatawad. Kung gusto mong magpatuloy, kailangan sumunod sa patakaran. Pero sige na, kung iyan lang, ituring na nating tapos, sabi niya habang kaswal na iniunat ang kanyang kamay patungo sa perang hawak ni Alena. Ang kanyang kilos ay tunay na sumasalamin sa kasakiman at pagkasuperior na madalas lumitaw sa mga taong pakiramdam nila ay hindi kayang abutin ng batas. Gayunpaman, hindi agad iniabot ni Alena ang pera. Sandali siyang huminga ng malalim, nagkukunwaring nag-aalangan, saka itinaas ang kanyang tingin sa pulis. Sa likod ng kanyang anyo na mukhang mahina at takot, mabilis na nagtatrabaho ang kanyang isip. Nabatid niyang ang pulis na ito ay nahulog na sa bitag na siya mismo ang lumikha. Bawat salita, bawat kilos, at ang paraan ng pagpilit ng pulis na kunin ang pera mula sa kanya, ay sapat ng matibay na ebidensya ng kanyang paglabag. Isang hakbang na lang ang kailangan ni Alena upang tiyakin na ang sitwasyong ito ay hindi lamang magtatapos sa kanyang paglaya, kundi sa pagkamit din ng katarungan. Hawak pa rin ang pera, sinubukan niyang painin pa ang pulis, nagsasalita ng may pag-aalinlangan, pero, sir, kapag nagbayad po ako, hindi naman po ito ire-report kahit saan, di ba? Tumawa ng bahagya ang pulis na tila tinatawanan ang kawalang malay ni Alena. Huwag kang mag-alala, miss. Ligtas ang lahat sa akin, sagot niya. Hindi niya namalayan, ang mga salitang iyon ang naging huling ebidensya na kailangan ni Alena upang tapusin ang misyon na ito. Nakatayo ang pulis sa harap ni Alena na may aroganting ekspresyon, pakiramdam niya ay ganap siyang may kapangyarihan sa dalagang mukhang walang kalaban-laban sa kanyang harapan. Sa isang kaswal, ngunit mapanuyang kilos, nagsimula siyang magbitaw ng mga salitang sinadyang man-pressure.
Miss, mukhang hindi mo alam ang patakaran, ah. Sinabi ko na, kung ayaw mong maabala, magbayad ka na lang, o gusto mong i-impound ko, tong motor mo. Sabi niya sa tonong nagbabanta habang tinitingnan si Alena mula ulo hanggang paa. Na para bang sinusuri na si Alena ay isang ordinaryong babae lamang na walang kakayahang lumaban. Ngumiti pa ng mapanlin lang ang pulis, pakiramdam niya ay ganap na niyang kontrolado ang sitwasyon. Para sa kanya, si Alena ay isa lamang sa maraming biktima na kaya niyang kikilan ng walang anumang pagtutol. Ngunit hindi tumugon si Alena ayon sa inaasahan ng pulis. Patuloy siyang nagkunwaring takot, bahagyang yumuko, at pinisil-pisil ang maliit na pitaka sa kanyang kamay. Pero, sir, hindi ko po talaga alam yung bagong patakaran na yan. Ito lang po talaga ang pera ko. Kung i-impound niyo po ang motor ko, hindi ko na po alam ang gagawin, sagot niya sa mahinang boses na parang isang taong nawawalan na ng pag-asa. Tumawa ng bahagya ang pulis, nasiyahan dahil nagtagumpay siyang i-pressure si Alena. Sige na, huwag ka ng maraming dahilan. Ibigay mo na ang pera bago pa ako magsulat ng tiket. Kung ayaw mong maabala at gusto mong manatiling ligtas ang motor mo, magbayad ka na lang, sabi niya habang ipinag-cross ang kanyang mga braso sa dibdib, tinitingnan si Alena na may mapangmaliit na tingin. Lumapit pa siya ng kaunti, sinusubukang ipamukha ang kanyang dominasyon. Para sa pulis na iyon, si Alena ay isang mahinang dalaga lamang. Isang taong hindi maglalakas loob na labanan ang isang unipormadong otoridad tulad niya. Sa likod ng kanyang tila mahinang kilos, lihim na inoobserbahan ni Alena ang bawat galaw at salita ng pulis. Alam niya na ang lalaking ito ay ganap ng naging pabaya, nalunod sa sarili niyang pakiramdam ng pagiging superior. Talagang itinuring ng pulis si Alena bilang isang madaling biktima, tulad ng ibang mga motorista na nakikilan na niya noon. Ngunit, nanatiling kalmado si Alena, hinahayaan ang pulis na magpatuloy sa pagsasalita at pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Sa kanyang isip, naghihintay lamang si Alena ng tamang sandali para baliktarin ang sitwasyon. Alam niyang habang tumatagal ang pagsasalita ng pulis, mas maraming ebidensya ang magagamit niya para pabagsakin ito. Sa likod ng kanyang mukha na nagkukunwaring takot, mayroong nag-aalab na determinasyon. Isang determinasyon na ipakita sa lalaking iyon na nagkamali siya ng pagtantya, na ang babaeng inaakala niyang mahina ay isang taong hinding-hindi maaaring maliitin. Matapos ang ilang minuto na parang laro ng pusa at daga, nagpasya si Alena na dumating na ang oras. Hindi na siya nagkunwaring takot. Ang kinakabahang ekspresyon na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na tingin na tumago sa pekeng tiwala sa sarili ng pulis. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, tulad ng isang berdugo na handa ng magpataw ng parusa. Ang pulis, na kanina ay mayabang na nakangiti, ay biglang natigilan sa pagbabago ng kilos ni Alena. Ginoo, sabi ni Alena sa isang tonong mariin ngunit mahina. Sa tingin ko, tapos na ang paglalaro mo. Ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na patalim na humiwa sa hangin sa pagitan nila. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket, at inilabas ang isang bagay na agad nagpatigil sa pulis, isang opisyal na tsapa ng intelihensya. Ako si Alena Reyes. Isa akong intel na nagbabalak kayo, pagpapatuloy niya sa isang malakas at may otoridad na boses, ipinapakita ang tsapa sa pulis na ngayon ay namumutla na. Ang mayabang ng ngiti ng lalaki ay biglang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkasindak na hindi maitago. Ang dalawang kamay niya na kanina ay mayabang na nakakrus ay ngayon ay nakabitin na lamang sa kanyang tagiliran. Ang kanyang matabang katawan ay bahagyang nanginig at nagsimulang mamasa ang kanyang noo sa pawis. Bagamat mainit ang panahon sa Caloocan, tila hindi iyon ang pangunahing dahilan. Hay hindi ko alam, ma'am. Ibig kong sabihin, ginang, sabi niya ng nautal. Nanginginig ang kanyang boses, sinusubukang humanap ng dahilan, ngunit walang salitang lumabas na sapat para iligtas siya sa sitwasyong iyon. Hindi siya binigyan ni Alena ng oras para mag-isip ng dahilan. Sa isang mabilis na kilos, inilabas niya ang isang maliit na baril mula sa likod ng kanyang jacket. Itinutok ito diretso sa mukha ng pulis. Ang dulo ng baril ay huminto mismo sa harap ng bibig ng lalaki, na naging dahilan upang umatras siya ng isang hakbang habang nanlalaki ang mga mata sa takot. Ilang mamamayan na ang kinikilan mo ngayong araw. Dumagundong ang boses ni Alena, na kumuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Ang mga motorista na kanina inanonood lamang mula sa malayo ay nagsimula ng lumapit,
gustong makita kung ano ang nangyayari. Ang pulis ay nautal lamang at walang maisagot. Ang kanyang katawan ay tila lumiit sa harap ni Alena. Akala mo ba isa akong ordinaryong babae na kaya mong takutin at lokohin? Nagkakamali ka. Nakipaglaro ka sa maling tao, pagpapatuloy niya sa isang malamig at nagbabantang tono. Sa sandaling iyon, ganap na bumaliktad ang sitwasyon. Ang pulis na kanina'y puno ng kapangyarihan ay ngayon ay nakatayong walang magawa, ang kanyang mukha'y putlang-putla na parang nakakita ng kamatayan. Sa loob ng ilang segundo, ang kapaligiran sa lokasyon ng checkpoint ay ganap na nagbago. Si Alena, na may kalmadong kilos ngunit puno ng katatagan, ay naglabas ng isang maliit na baril mula sa kanyang bag, isang armas na sapat na upang patahimikin ang sinuman sa paligid. Ang kanyang kilos ay kasing bilis ng kidlat. At bago pa man mamalaya ng pulis ang nangyayari, ang itim na dulo ng baril ay nasa harap na mismo ng kanyang bibig. Ibuksan mo ang iyong bibig at aminin ang lahat ng iyong ginawa sa harap ng lahat ng tao, wika ni Alena sa isang malamig at matalas na tono. Bawat salita niya ay parang isang banta na hindi maaaring tawaran. Walang emosyon ang kanyang mukha, ang kanyang tingin ay direktang tumutusok sa mga mata ng pulis na nagpanginig ng husto sa matabang lalaki. Sinubukan ng pulis na umatras, ngunit hindi siya binigyan ni Alena ng puwang. Itinulak niya ang baril ng bahagya, sapat upang manigas ang lalaki sa kanyang kinatatayuan, hindi nangangahas na gumalaw. Ang mga motorista na kanina inanonood lamang mula sa malayo ay nagsimula ng lumapit, nabighani sa isang eksenang hindi nila inaasahan. Ang mga residente sa paligid na karaniwang takot harapin ang mga otoridad ay ngayon ay nakatayo sa paligid na may bagong tapang, nakikita ang isang dalaga na matapang na lumalaban sa isang tiwaling pulis. Ang pulis na iyon, na kanina inapakayabang at arogante, ay hindi na mukhang isang taong may kapangyarihan. Nanginginig ang kanyang katawan, namumutla ang kanyang mukha, at malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang sentido. Ma'am, hindi ko po sinasadya, sabi niya sa nanginginig na boses, sinusubukang humanap ng dahilan, ngunit hindi siya binigyan ni Alena ng pagkakataon. Tumahimik ka. Huwag mo nang subukang magsinungaling. Sawa na akong makarinig ng mga peking depensa na tulad niyan. Ngayon, sabihin mo sa lahat ng tao dito kung gaano karaming pera ang nakikil mo ngayong araw, sigaw ni Alena. Ang kanyang boses ay matatag at umalinggaw sa gitna ng dumaraming tao. Sa huli, hindi na nakayanan ng pulis ang pressure. Lumuhod siya sa harap ni Alena, ang kanyang dalawang kamay ay nanginginig na nakaangat, sinusubukang ipakita ang pagsuko. Sa isang paos na boses, nagsimula siyang aminin ang kanyang mga ginawa. Nagkamali po ako, ma'am. Nagkamali lang po ako. Humihingi po ako ng tawad, sabi niya sa boses na halos umiiyak na. Hindi na tinag si Alena, ang kanyang baril ay nanatiling nakatutok sa lalaki. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Ang lahat ng ginawa mo ngayon ay nakapinsala sa maraming tao. Ang iyong pag-amin ay itatala at sisiguraduhin kung hindi ka makakatakas sa parusa, mariin niyang sabi. Nagsimulang maghiyawan ang mga taong nanonood. Ilan pa sa kanila ay kinukunan ang sandali gamit ang kanilang mga telepono. Nanatiling nakatuon si Alena, tinitiyak na lubos na nauunawaan ng pulis na ang ganitong katiwalian ay hindi kailanman palalagpasin. Sa ilalim ng banta ng baril, hindi lamang nawala ang dominasyon ng pulis, nawala rin ang kanyang dignidad sa harap ng publiko. Sa ilalim ng bigat ng banta ng baril at ng malamig na titig ni Alena, tuluyan nang nawala ng kontrol sa sarili ang pulis. Ang kanyang katawan na kanina'y puno ng kayabangan ay ngayon ay nakaluhod na sa lupa, nanginginig na parang dahong tinatangay ng hangin. Nagsimulang dumaloy ang masaganang luha sa kanyang mukha, tumutulo sa gusot na unipormeng suot niya. Patawad po, ma'am. Patawarin niyo po ako. Nagkamali lang po ako. Hindi ko na po ulitin, sabi niya sa basag na boses, halos hindi marinig dahil sa kanyang mga hikbi. Sinubukan niyang abutin ang mga paa ni Alena, gamit ang nanginginig na kamay, umaasa sa awa mula sa dalaga na ngayon ay siyang nagkokontrol sa buong sitwasyon. Ngunit, nanatiling tuwid na nakatayo si Alena, tinitingnan ang lalaki na may malamig na tingin na hindi nagbibigay ng puwang para sa kompromiso. Ang kanyang kamay na may hawak na baril ay nanatiling matatag, nagpapakita na hindi siya magpapadala sa luha ng isang salarin. Ang mga taong nanonood ay lalong dumami. Ilan sa kanila ay nagsimulang sumigaw, ipinapahayag ang kanilang galit sa mga naranasan nila noon.
Siguradong madalas niyang gawin yan, sigaw ng isang residente. Marami na ang naging biktima niyan, sigaw naman ng isa pa. Ngunit, hindi naapektuhan si Alena ng mga ingay sa paligid. Pinanatili niya ang kanyang focus sa pulis sa kanyang harapan, tinitiyak na ang mga salita ng lalaki ay hindi lamang mga pangakong walang laman para makatakas sa sitwasyon. Nagkamali, wika ni Alena sa isang matalas na tono. Ang kanyang boses ay parang isang latigo na humampas ng malakas. Ilang tao na ang kinikilan mo sa parehong dahilan? Ilan na ang tinakot mo para lang mapuno ang iyong bulsa? Huwag mong isipin na malilimutan ko ang lahat ng ginawa mo dahil lang sa iyong pag-iyak, pagpapatuloy niya sa mas mariing tono na lalong nagpaiyak sa pulis. Patuloy na umiyak ang pulis. Ang kanyang boses ay naging isang ungol na puno ng pagsisisi. Nagkamali po ako, ma'am. Nagkamali po ako. Pakiusap, huwag niyo po akong i-report. Pangako po, ito na ang huli. Hindi ko na po ulitin. Nagmamakaawa po ako, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi na tinag si Alena. Alam niya na ang pag-iyak at pagmamakaawa ay ang huling taktika ng mga taong tulad nito kapag alam nilang hindi na sila makakatakas sa kanilang mga kasalanan. Ang batas ay hindi gumagana batay sa luha o peking pangako, mariing sabi ni Alena, dahan-dahang ibinababa ang kanyang baril, ngunit nananatiling alerto. Ang ginawa mo ngayong araw ay pananagutan mo sa harap ng batas. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong pininsala mo. Sa mga salitang iyon, tiniyak ni Alena na ang katarungan ay hindi hihinto dahil lamang sa pag-iyak ng isang salarin, at lahat ng mamamayang nakasaksi ay alam na sa wakas, may isang taong naglakas loob na labanan ang inhustisyang ito. Biglang nagbago ang sitwasyon sa lokasyon ng checkpoint. Ang dating lugar ng pangingikil ng isang tiwaling pulis ay naging isang pampublikong palabas na puno ng emosyon. Ang mga mamamayan na karaniwang yumuyuko na lamang kapag kaharap ang otoridad ay ngayon ay nakatayo ng tuwid, nasasaksihan ang pagpapatupad ng katarungan sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ilan sa kanila ay kinukunan pa ng video ang pangyayari gamit ang kanilang mga telepono. Tinitiyak na ang ginawa ni Alena ay kakalat bilang babala sa sinumang magtatangkang umabuso sa kapangyarihan. Ang pulis na kanina ay napakayabang ay ngayon ay nakaupo ng walang lakas sa lupa. Ang kanyang mukha ay putla at basa ng luha at pawis. Wala na siyang lakas ng loob na magsalita, lalo na ang lumaban. Ang mga mata ng lalaki ay nakatingin lamang ng walang laman kay Alena, na para bang natanto na ang kanyang buhay ay nagbago na magpakailanman sa loob lamang ng ilang minuto. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng sirena ng isang patrol car na papalapit. Mula sa sasakyan ay bumaba ang isang lalaking nakauniporme na may malinaw na ranggo sa kanyang dibdib, si Police Major Dante Santiago, ang nakatataas sa pulis na ngayon ay nakaupong walang magawa. Ang kanyang pagdating ay kumuha ng atensyon ng lahat. Ang mga residente ay bahagyang umurong upang bigyan ng daan ang mataas na opisyal na makalapit sa pinangyarihan. Ang kanyang tingin ay agad na napunta sa kanyang tauhan na ngayon ay mukhang isang kriminal, hindi isang tagapagpatupad ng batas. Anong nangyayari dito? Tanong niya sa isang mabigat na tono. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng otoridad. Lumapit si Alena, ipinakita ang kanyang tsapa ng pagkakakilanlan, at ipinaliwanag ang lahat ng maikli ngunit may diin. Seryosong nakinig si Major Santiago. Ang kanyang mukha ay lalong tumigas habang nagpapaliwanag si Alena. Matapos marinig ang lahat ng ebidensya at makita ang reaksyon ng mga mamamayang nakasaksi, marahan siyang tumango, tinitingnan ang pulis na ngayon ay wala nang matataguan. Si Selfie Vargas, mariin niyang sabi, simula ngayon, hindi ka na bahagi ng institusyong ito. Tinatanggal ka na sa serbisyo, dito mismo. Biglang umalingaw ang hiyawan ng mga mamamayang nakasaksi sa desisyon. Ilan sa kanila ay pumalakpak, habang ang iba ay malakas na sumigaw, inilalabas ang galit na matagal ng kinimkim. Si Selfie Vargas ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay lalong namutla, walang masabi. Alam niya na ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang sariling mga gawa. Samantala, nakatayo si Alena sa gitna ng karamihan, nananatiling kalmado kahit alam niyang ang kanyang ginawa ay nagdulot ng malaking pagbabago. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa personal na tagumpay, kundi tungkol sa pagbibigay ng katarungan sa lipunang matagal ng pinahihirapan ng mga opisyal tulad ni Selfie Vargas. Nang matapos ang misyon, umalis si Alena,
Iniwan ang lugar na may katiyakang naipatupad na ang hustisya, at ang mensaheng iniwan niya ay mananatili sa puso ng mga taong nakasaksi nito, walang sinuman ang nasa itaas ng batas, kahit pa ang mga nakauniporme.